Salvador Medjaldea, no, or Bingbong Medjaldea, sabi niya, yes, meron na po talaga kaming warrant of arrest, no? Si dating Pangulong Duterte nandun palapag sa eroplano. Si Bato alam na pala. Kaya naisip ko, hindi kaya alam na ni Bato de la Rosa pero siya pa din yung sinabi niya ano pa din, tuloy pa din sa pag-uwi. Kaya yun, nasa kote ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo ang napadala lang doon sa the Netherlands. Di ba? So si Bato, sabi niya, dito muna ako, may inaasikaso ako. Na kumbaga, parang kumukolekta yata si Bato. Sinabi niya kay Medjaldea, dito muna ako. Aasikasuhin ko tong kinokolekta ko, yung mga perma, etc. Kung ganun, baka mapigilan natin yung pag-aresto sa amin, no? Sabi, mga bossing, nung mga reporter, pagkatapos po, 24 oras na daw pong nakapatay yung cellphone ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kaya, ang dating Pangulong Duterte lang. Ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa na lagi daw niyang lagi niyang sasamahan ang dating Pangulong Duterte. Bakit yung dalawa sila na mismong sabi niya, may warrant of arrest, hindi niya sinamahan. Tapos pinatayan ng cellphone. Tapos hinahanap siya doon sa kanyang opisina sa Senado, walang tao. Siguro inisip ni Bato, no? Hindi naman ako handang pumunta doon sa ICC. Eto nga, ayoko magpa-aresto. Diba? Ayoko nga magpa-aresto. Hindi ako handa na pumunta dyan sa ICC na yan. Baka daw tawagan siguro siya ni Hanilet. Bato, dalawa kayo nandito sa warrant of arrest. Samahan mo naman yung aking mister. Di ba? Samahan mo naman yung aking mister doon sa Wala. Pinatayan na para hindi daw siya kulitin. So ngayon, ang nakikita nating mga ginagawang para malusutan ni Bato de la Rosa to, mga kababayan, hindi pa din yung pagsagot. No? Hindi pa din po yung pagsagot doon sa inirereklamo sa kanila. Yung pagpapasaklolo sa Senate, mga bossing, sa Senado. Eto ho yun. At ang Office of the Sergeant at Arms o OSA may sinasabi dito, tutulungan daw si Bato. Sabi ng News 5, with blue check, kulay asul na check, nakahanda umano ang Office of the Sergeant at Arms, no? Ng Senado na maglaan ng karagdagang proteksyon sakaling kakailanganin ni Senator Bato de la Rosa ayon kay Senate President Chis Escudero. Ito si Chis, hindi din nila mabasa ho kababayan Pero mo, meron siyang pahayag na yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ay tama lang, no? Walang nalabag na soberanya daw. Sabi, bakit to? Kasi mga Pilipino din daw po yung nagpaaresto. Yung mga Pilipino din ang nagreklamo. Sabi nga naman nung iba, paano yan uusad kung sa panahon ng dating Pangulong Duterte na siya ay namamayagpag sa pagka-presidente, paano uusad yung kanilang yung kanilang reklamo? Kaya umabot sa ICC. Sabi ni Escudero, walang nalabag dyan na soberanya. Okay lang yan. Ngayon, hindi alam ni Bato de la Rosa, ano ba tong si Senate President? No? Akala ko willing akong tulungan para wag maaresto. Okay lang na nasa Senado kami, pero okay lang din daw. Tama lang din daw. Tama daw yung pagkakapadala kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, Bato de la Rosa, okay lang din nadali sa ICC. Kalaunan papa-aresto din to Bakit, mga kababayan? Tsaka nakikita ko hindi seryosohin ni Bato de la Rosa na pumasok doon sa loob ng building ng Senado at doon tatago. Hindi niya seseryosohin yan. Paano kapag naglaps na yung kanyang pagiging senador? Tapos makikita mo yung kanyang survey ang gulo-gulo. Minsan pang 12, minsan pang 9, minsan pang kadalasan pang 15. Hindi pagka natalo siya.
hanggang at 30 na lang o 31 siya pwedeng magstay ng Hunyo doon sa loob ng Kongreso. Eh paano kapag tinayuan ni ano yan, ni Torre yan sa labas? 'Di ba? Paano pag tinayuan ni Torre yan? O sige, dito ako matuto. Eh ganyan pa naman po si General Torre, mga kababayan, mahaba po ang pasensya niyan. 'Di ba? Si General Torre, mahaba pasensya niya. Yung kay Kibuloy nga, nakita nyo, saan din bagsak ni Buloyski. Doon din. Tinayuan ni Torre, Tapos, kailan ba yung eleksyon? Mayo 12 o Mayo 16? Basta, May. Nanonood si Torre, no? Ano ang lagay ni Bato? Naku, talo. Dito na ako. Hihintayin ko to. No? Hindi naman po kapag kayong natalo na agad, lalabas na agad. Hindi naman, no? Kasi pwede pa yan hanggang at 31 kung may 31 yung June. Papalit yung mga bagong senador ng 1 ng Hulyo. Inabangan ni General Torre. Sabi ni Chis, sabi ng OSA, ng Office of the Sergeant at Arms, Bato, hindi ka na senador. Kailangan mo nang lumabas. Di ba? Di lalo siyang natiklo. Kaya ang nakikita ko dito, hindi gagamitin ni Bato de la Rosa yung tulong na yan. Baka patibong pa sa kanya yan eh. Bakit to? Siyempre, yun nga, yung sinasabi natin, pag nasa loob siya, nihintayin lang yung oras na siya ay matalo. Tapos, napalitan na sila. Alam na, Bato, labas ka na. Paglabas ng Senado, dampot. Di ba? Kababayan? Kaya, sorry Senate ang pagkakaintindi ko dito, inuuto nyo lang si Bato de la Rosa. Parang sige, pasok ka dito. Sagot ka namin, no? Pero kapag katapos na yung iyong termino bilang senador, bahala ka na. Kailangan ka na namin palabasin. Swak sa banga. Parehas na parehas nung sitwasyon ng dating Pangulo. Di ba? Kung sakaling mangangailangan ng tulong, handa ang Office of the Sergeant at Arms kung mayroon siyang pangamba kaugnay sa kanyang seguridad. Bahagi yan ng mandato ng Senado. Sabi ni Ian Mark Rodriguez, Bobo. Sige nga, explain mo kung ano yung pinag-uusapan namin dito. Sabihin mo nga kung ano yung saloobin mo or baka wala naman. Dahil sanay kayong makarinig, pinupolitika lang kami. Yun yung sanay nyong mapakinggan. Di ba? Pinupolitika lang kami. Yung paulit-ulit na ganun. Kaya pag pupunta kayo dito sa aking channel, masasabihin nyo lang, bobo, bayaran ka, adik ka, yun na lang ho ang nasasabi nila. Di ba? Wala silang masabi. Tito Bert channel. Sino ikaw ba bobo? Sabi sa iyo, ni Tito Bert, 'di ba? Wala ho yung mga DDS na 'yan. Papasok dito 'yan, wala pong baon, walang pambala. Ang bala po niyan, bobo, adik, bayaran ka, 'yun lang ho. Kasi nga, 'yun lang yung naririnig nila doon sa mga sinusuportahan nila. Hindi nila kayang i-justify na mali yung ating mga sinasabi. Sabi ni Sir Eleuterio Pajarlo, nilalaro lang ni Chis si Bato kasi isa si Bato sa pumirma sa pagkapanalo niya bilang Senate President. Ang gulo ni Chis, no? Hindi nila mabasa. Sabi, sige, pasok ka sa Senado. Meron tayong dyan. Meron kang, tama ba yung word ko na pribilehiyo? Meron kang security dyan na ganito, ganyan. Hindi ka nila pwedeng arestuhin. Pero sa kabilang banda, sabi ni Senate President, yung pagkaka-aresto daw kay dating Pangulong Duterte, walang nalabag na soberanya. Ibig sabihin, ganun din si Bato.